Ano nga ba yung ibig sabihin ng paglitaw ng mga ilaw doon sa kalangitan ng Japan? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Marami ng mga kakaibang bagay ang lumilitaw sa ating kalangitan. At hindi lang yon, marami ring mga kaganapan ang minsan hindi maipaliwanag na lumalabas sa ating kalangitan. So dahil sa kakaibang bagay at mga pangyayari ang nakikita ng mga tao sa kalangitan, marami tuloy ang gumagawa ng iba't ibang mga teorya. Marami ang natatakot kasi nga madalas yung mga lumilitaw sa ating kalangitan ay hindi karaniwan. May mga nagsasabi na yung mga kababalaghan na nangyayari sa ating kalangitan, ang mga nasa likod daw nito ay walang iba kundi yung mga alien. Sinasabi nila na totoo raw yung mga nilalang na ito kasi nga nagpaparamdam sila sa panahon natin ngayon. Ang iba sinasabi nila yung mga kababalaghan doon sa kalangitan, ito ay maaaring gawa ni Satan. Para nga yung mga tao ay matakot sa mga hindi maipaliwanag na lumilitaw doon sa kalangitan. At hindi lang yon, para din lituhin yung mga tao sa mga nangyayari ngayon. Ang ilan sinasabi nila, kaya raw meron mga lumilitaw na mga kakaibang bagay sa ating kalangitan dahil malapit na raw magunaw o matapos yung ating mundo. Yung mga naglalabas ng mga kakaibang bagay sa kalangitan, ito raw ay mga tanda na malapit nang matapos yung ating mundo. May ilan naman sinasabi nila na kaya raw merong mga kababalaghan sa kalangitan kasi nga nakasulat naman daw yan sa Bible. Sa mga huling araw, meron daw kasi mga palatandaan talaga na mga lalabas sa kalangitan. Ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung Luke chapter 21 verse 10 to 11. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ng mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. Nililitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Yung minasa natin na yan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na mga palatandaan kapag siya ay malapit ng bumalik. Ngayon kung titignan natin mabuti, lahat ng sinabi ng ating Panginoong Kristo na yan, nangyayari na sa ating panahon ngayon. Ngayon yung huling sinabi dito, may lilitaw daw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan doon sa langit. So dahil nasa mga huling araw na tayo, hindi na dapat tayong magulat o kaya man magtaka kung mayroong mga lalabas na mga kababalaghan o kung ano man sa ating kalangitan. Kasi nga malinaw sinabi yan ng Biblia. Isa sa pinag-uusapan ngayon sa internet ay yung paglabas daw ng iba't ibang mga ilaw doon sa kalangitan ng Japan. Kung titignan natin maigi, merong lumitaw na 9 na ilaw doon sa kalangitan sa kalagitnaan ng gabi. Marami mga tao ang namangha sa kakaibang ilaw na yon na biglaan na lang lumitaw. At may ilan din naman ang napaisip na kung ano nga ba talaga yung ilaw na yon at kung saan talaga ito galing. Ngayon, ano nga ba yung mga kakaibang ilaw na yon na lumitaw doon sa Japan? Ayon sa isang article doon sa Japan, sinasabi na yung kakaibang kaganapan daw na iyon, yun ay tinatawag daw na Isaribi Kochu. Ang ibig sabihin ay fish attracting light pillars. So ito raw ay nangyayari kapag yung mga mangingisda ay gumagamit ng maliwanag na ilaw na tinatawag na Isaribi. Ito raw ay para makaakit ng maraming isda kapag gabi. Ang mga ilaw na ito ay sumasalamin ng patayo at lumilikha siya ng napakagandang liwanag doon sa kalangitan. Ang paglitaw ng kakaibang ilaw na ito ay nangangailangan ng kombinasyon ng maaliwalas na panahon, mababang temperatura at mga kristal na yelo sa mataas na atmosfera. Kapag nagsama-sama na yung ganitong kondisyon, ang mga ilaw mula sa mga bangka ng mga mangingisda ay sumasalamin sa mga kristal ng yelo na gumagawa ng parang nakatayong ilaw. Kaya nakakagawa ng ganitong kagandang ilaw doon sa kalangitan, ito ay dahil sa gawa ng tao. At ganoon din sa pamamagitan din ng kalikasan. So yung mga ganitong klaseng paglabas ng mga ilaw doon sa kalangitan, ito raw po ay hindi palagi nangyayari. Madalang daw mangyari yung mga ganitong klaseng bagay. Kasi nga dahil nagbabago raw yung panahon. Ngayon sabi ko nga sa inyo kanina, kapag may mga lumilitaw na mga kakaibang bagay sa kalangitan, gumagawa yung mga tao ng iba't ibang mga teorya. Ngayon ang theory nga ng ilang mga tao dito, sabi nga nila, ito po ay galing sa mga alien. Pero mga kapatid, malinaw, sabi nga po, ito po ay hindi sa mga alien. Ito po ay gawa ng tao at ng kalikasan. At hindi lang po yan, sinasabi ko rin po sa inyo na yung mga alien, hindi po ito totoo. Walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga alien. Pero mga kapatid, tandaan nyo, itong si Satan, pwede siyang manlinlang ng mga tao, lalo na nga, nasa mga huling araw na tayo. Pwede siyang magpalabas ng iba't ibang mga nilalang at sasabihin na ito ay mga alien. Pero wala naman talagang ganon. Tandaan po natin na meron din kayang gawin si Satan. Kaya niyang manggaya at kaya niyang mag-iba't ibang anyo. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, kahit anong klaseng anyo pwede niyang gawin para manlinlang ng mga tao. So kung yung iniisip ng mga tao patungkol sa alien, kaya niya rin pong gawin yan. Kaya si Satan gagawa siya ng iba't ibang mga paraan para malinlang yung mga tao sa panahon natin ngayon. Pwedeng gamitin ni Satan yung konsepto ng UFO at alien para malinlang yung mga tao.
Sa panahon natin ngayon, talaga nga naman na marami na mga lumilitaw na mga kakaibang bagay at mga bagay na hindi maipaliwanag sa kalangitan. Pero mga kapatid, lagi niyong tatandaan na dapat malaman nyo kung ano nga ba talaga yung totoo. Sa internet, marami tayong mga nakikita na mga bagay, pero minsan di natin alam kung ito nga ba talaga ay totoo. Marami naman kasi mga palatandaan na makikita tayo doon sa kalangitan kasi nga sinabi na yan ng Biblia. Pero mga kapatid, dapat tignan nyo munang maigi ano nga ba talaga yung nasa likod ng mga bagay na yon. Tulad nga ng tinalakay natin ngayon. Yung iba sinasabi nila, meron itong kinalaman sa mga alien o kaya man doon sa Judgment Day. Pero mga kapatid, kung titingnan natin maigi, ito pala ay gawa lamang ng mga tao. So ibig sabihin po niyan, wala yang kinalaman sa mga mangyayari sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So dapat malaman po natin yung mga bagay na yon. Kailangan matuto tayo mag-discern sa mga bagay-bagay sa mundo po natin ngayon, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. Maraming mga impormasyon ngayon na lumalabas sa internet na minsan di natin alam kung talagang ito ba ay totoo o hindi. At yun nga, hindi natin alam kung ano nga pa talaga yung nasa likod nun. So mga kapatid, bago tayo maniwala, dapat alamin muna natin kung ano nga ba talaga yung totoo. Kasi nga sa panahon natin ngayon, talaga maliligaw tayo sa iba't ibang mga impormasyon na mga nakikita natin sa internet. So dapat matibay yung pundasyon natin sa Biblia. Nang sa ganon, hindi tayo basta-basta maniwala sa mga nakikita lang natin sa internet. Susuriin nating mabuti yung mga napapanood natin o kaya man mga nababasa natin sa internet. Kasi hindi lahat ng nakikita nyo sa internet ay totoo. At hindi lahat ng nakikita nyo sa internet ay tama. Kaya dapat alamin nyo munang mabuti kung ano yung mga bagay na yun. Kasi nga si Satan, nasa internet siya at ginagamit niya yung internet para maraming tao ang malinlang. Kahit sino ka pa. So alam ni Satan na yung mga tao palagi nakatutok sa internet. So dyan siya papasok. Dyan siya manlilinlang. Kaya ako gumagawa ng iba't ibang mga content na lumalabas sa social media para malaman nyo kung totoo nga ba ito o hindi. At higit sa lahat, malaman nyo kung ito ay biblical o hindi. Tandaan nyo, malaki yung role ng social media para kayo ay mailayo sa Diyos. At hindi lang yon para kayo ay mapahamak. Kaya dapat mag-iingat kayo. Kasi nga si Satan ay nasa internet. At pwede siyang magbigay dyan ng mga maling impormasyon at mga maling turo na yun nga pwede magpahamak sa inyo. Basahin natin yung Mark chapter 13 verse 22. Sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, meron na pong mga ganyan, nagbibigay ng mga maling impormasyon at mga nagpapanggap. So ang nasa likod niya syempre ay walang iba kundi si Satan. Ngayon sa panahon natin ngayon, maraming mga mapagpanggap sa social media. Kaya dapat mag-iingat po tayo. Kasi nga ang sabi rin dito sa binasa natin, kahit ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoong Kristo, kahit Kristiyano ka na, pwede ka pa rin mailigaw. Tandaan niyo mga kapatid na itong si Satan, gusto niya kayo bilang mga Kristiyano ay mailigaw. At hindi lang yon, kayo ay ma-impluwensyahan niya. Nang sa ganun, kayo ay mapahamak. Sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng social media, marami nang pwedeng gamitin si Satan para nga kayo ay ma-impluwensyahan. At hindi lang yon, para kayo ay madala doon sa kapahamakan. Kaya dapat mga kapatid, patuloy kayong manatili sa ating Diyos. Nang sa ganon, hindi kayo mapalayo sa Kanya. Kasi kapag malayo kayo sa Diyos, mas madali kayong maaatake ni Satan. At hindi lang yon, mas madali niya kayong maiimpluwensyahan. Kaya habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, mamuhay tayo na may kabanalan at patuloy tayong sumunod sa Kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.